kitang-kita natin na maraming kapalpakan si Sara Duterte. No? So, unang-unang mga kaibigan, gusto niya sanang mag-stay kasi ginagawa niyang sangkalan itong DepEd, no? Ginagamit niyang DepEd para sa kanilang sariling agenda. Di ba mga kaibigan, nakita niyo nga yung rally nila, yung murali nila sa Angeles City. Saan ginawa? Sa loob ng school. Sa court, loob ng eskwelahan. At mga kaibigan, according to some sources, may mga nangyayaring brainwashing sa loob ng eskwelahan. Brainwashing! May mga nagbe-brainwash dyan na magalit sa Pangulo. May mga nagbe-brainwash dyan na ganito, ganyan, masama ang administrasyon na ganito, ganyan. Kaya mga kaibigan, ginagamit niya ang DepEd para sa sarili nilang agenda. Instead na suportahan niya ang Pangulo, ang administrasyon ngayon, ginagamit nila ang DepEd para ibagsak ang Pangulong Marcos. Kita nyo, mga kaibigan? Kaya, alam mo, kahit na late na siya nag-resign, okay na rin. Better late than never. Pero nakakapanghinayang lang ang 2 taon na wala siyang nagawa. Puro kapalpakan ang ginawa ng DepEd Secretary. Puro kapalpakan. Diba? Nakakapanghinayang. Puro kapalpakan. Diba? Kaya mga kaibigan, itong natin, mabuti na lang talaga. Sabi ko nga sa inyo panalo kami. Marcos, mga pro-admin vloggers, dahil heto, noong pagkatapos ng aming rally, pinagtatawanan nyo pa kami na nilangaw. Hey, yung pinagtatawanan nyo na nilangaw na rally, very effective. Yung pinagtatawanan nyo na rally na nilangaw kuno, very effective kami. Bakit kami naging effective? Kasi kami lang yun. Effort lang namin yun, mga pro-Marcos vloggers, ni walang tulong ng kahit sinong politiko, kahit 5. Ang tumulong lang ay mga Marcos loyalists, Marcos supporters, mga follower namin. Yun lang. Mga naniniwala na dapat na mag-resign si Sara. Kami-kami lang yun. Pero tagumpay kami. Pero yung mga mautog rally, ba? Gamit ang resources ng gobyerno. Dami niyang pera, Around the world, nakakapag-rally kayo. Diyos ko, alam niyo ba kung gaano ka mahal ang mag-rally? Nung nag-rally kami, doon lang namin nalaman na ganun pala kalaki ang magagastos sa rally. Biro niyo mga kaibigan yung sound system namin, talagang kinuripot na nga namin yun mga kaibigan dahil kulang na kulang talaga sa budget dahil nag-rely lang kami sa mga donation ng mga voluntary na donasyon ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters at mga vloggers. Nag-rely lang kami sa sarili naming effort. Walang donasyon ng kahit sinong politiko. Kaya, biruin mga kaibigan, yung aming sound system, ganun lang siya. Hindi siya masyadong malaki at hindi siya masyadong maganda na talagang malakas, katulad ng sa mga murali na yan. Pero, take note umabot siya ng mga nasa 300,000. So sabi namin, wow, ganito pala mag-rally. Kailangan mo pala talaga ng sobrang daming pera. At take note yung mga pumunta doon, kanya-kanyang punta. Walang hakot-hakot, walang nagpunta na ano. Alam niyo ba nung uwian kanya-kanyang uwi, mamamasahe, kanya-kanyang uwi. Mga senior citizen na nag-aabang ng bus, nag-aabang ng sasakyan. Wala kasing walang hakot-hakot. Hindi katulad sa mautog rally na hinahakot sila. Andyan yung bus ni Amy Duterte, no? Amy Duterte, isa din yan Isang bus na malaki. Tapos yung mga politiko, ng mga supporter ng mga mautog rally na yan. Sila, mga kaibigan. Tapos yung Duterte, na alam naman natin maraming ganyan, no?
Mm. Sabi nga ni Duterte, marami na siyang nanakaw. Di ba? Pero, sa sobrang laki ng ginastos nila, hindi nila mapababa ang Pangulo ng Pilipinas. Sino bang maniniwala sa kanila? Lalo na ngayon, mga kaibigan, nag-resign na naman ang kanilang party president. Nag-resign. Hindi na natagalan yung ginagawa nila na paninira. Siguro sabi ng presidente ng kanilang partido, PDP Laban, hindi na maganda to. Na ano na tayo dito, nasisira tayo dito kasi walang ginagawa ang PDP Laban, kundi pabagsakin ang Pangulong Marcos. Wala na, the boat is sinking. Wala nang magkakagusto na sumapi. Sila-sila na lang yan. Robin Padilla, Bato de la Rosa, sila-sila na lang yan. At saka sina Bantag, sina Tives, sila-sila na lang. Kibuloy, sila na lang yan. Diba? Kahit si Gloria Arroyo, kakampi talaga yan ni Digong, di ba? Pero sumama siya. Doon nakipag-unity team siya kina PBBM. Pero itong si Gloria Arroyo, hindi ko yan pinagkakatiwalaan. Kasi may history yan, di ba? Pero nakikita kasi ni Gloria Macapagal Arroyo, no, na wala na. Lumulubog na si Digong. Laos na si Digong. Laos na siya. Di ba? Kaya si Gloria mga kaibigan, ano yan yung survival to the fittest yan Talagang pupunta yan sa ibang partido para lang makasurvive. Kung saan yung malakas doon yan. No? Kaya eto, nakikita ni Gloria ngayon, wala na, palubog na si Digong, palubog na ang Duterte. Kaya dito siya ngayon, makipag-unity kay PBBM. Diba? Yun mga kaibigan. Sa totoo lang, no? Tapos ano pang mga kalokohan ni Sara? Ito. COA flags DepEd over unauthorized bank accounts with 362.8 million. Yan o. Basa niyo ba? COA flags DepEd over unauthorized bank accounts with 362.8 million. 10 months ago. 10 months ago ito, no? Oo. As classes reopened in public schools on Tuesday, the Commission on Audit, COA, ordered the Department of Education, DepEd, to close several unauthorized, unnecessary, and dormant bank accounts containing a total of 362.8 million and return the money to the National Treasury. Paano na lang kung hindi yan nakita ng COA? Paano kung hindi nakita ng COA yan? Saan na naman mapunta yan? Sa bulsa? Sino ba ang DepEd Secretary during the time? Sino ang DepEd Secretary nung mga panahon na yan? Di ba si Sara Duterte? So, kanino mapupunta ang pera na yan na napakalaki kung hindi yan nakita ng COA? Diba? Sige nga. I-debunk nyo nga, mga Dutertards. Paki-debunk nyo ngayon, mga Dutertards. I-debunk nyo ang tanong ko. Tingnan natin kung kaya nyong i-debunk. Mga Dutertards, mga didishits, i-debunk nyo. Sabi dito, in its audit report on the department for fiscal year, COA noted that the bank accounts included collections and receipts from various sources still retained in the said unauthorized current accounts as standby funds and kept available at their disposal. Based on COA's summary, at least 279 million in the unauthorized bank accounts were kept
by the office of the secretary. Oh, ano yan? Yung DepEd secretary nyo, ang daming dapat kaharapin. Ang daming red flag ng COA. Biruin nyo, mayor pa lang siya noon Mayor pa lang noon. Yung DepEd secretary nyo, di ba? Mayor pa lang siya noon, ang dami na siyang red flag. Pagkatapos dinala pa niya sa DepEd yung mga red flag. Wala kayong masabi sa akin kundi bayaran. Pero hindi nyo ma-debunk yung mga sinasabi ko sa inyo. Puro lang kayo bayaran. Puro lang kayo pang iinsulto. Hindi nyo ba debunk yung mga sinasabi ko? Diba? Yan yung sinasabi ko, mga kaibigan, no? Hanggang pang-iinsulto lang kayo, pero hindi nyo kayang i-debunk yung mga sinasabi ko dito. Kasi alam nyo na totoo. Pero kahit alam nyo nagtotoo, nag-hold on kayo. Kahit alam nyo totoo kasi mga blind followers kayo. Blind, bulag sa katotohanan. Diba? Ganyan talaga pag mga bulag. Ano pa? Ano pang hindi maganda kay Saramawo? Ito pa ang hindi maganda kay Saramawa. Isip bata, hindi siya good example. Hindi siya role model. Yung mga sinasabi niya palagi, mga kaibigan, no? Kapag meron po siyang mga galit, mahilig po siyang magparinig. Hindi yan ugali ng isang DepEd secretary na dapat ay role model. Role model ka dapat kasi DepEd secretary ka, pero hindi ka role model kasi para kang bata na spoiled brat. Mahilig magparinig. Nung una, ano sabi niya? Ang sinasabi niya, mga kaibigan, tambalos-los, diba? O ano ginawa niya noon kay Speaker Martin? Siniraan niya, ininsulto niya, tinawag niya na tambalos-los. Mga kaibigan, inamin mismo ni Saramawo na ang salitang tambalos-los ay isang uri ng pag-iinsulto. Sinabi doon ni Sara Duterte na ang tambalos-los daw ay isang pang-iinsulto. Kita mo pang-iinsulto, mga kaibigan. So, siya ay umamin na iniinsulto niya si Speaker Martin Romualdez. Umamin siya na iniinsulto niya. Kita mo, mga kaibigan? DepEd Secretary nang iinsulto. Kaya talagang dapat na talaga siyang umalis dyan. Kasi yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang karakter, yung kanyang attitude, pangkanto, pang gang. Diba? Nanununtok nga, diba? Nanununtok. Oh. Mga kaibigan, walang puwang sa mundo ng pagiging pangulo, yung nanununtok. Ibig sabihin, wala ka, hot-tempered ka, pangkalye ka lang. Pwede ka lang sa kalye, mga gang. Ang kapag galit, suntukan tayo. Ganyan nun. Ganun yung mga kaibigan. Hindi siya pwede sa maging pangulo. Wala siyang sense of diplomacy. Wala siyang ganun. Pag galit siya, suntok! Yan. Ang kanyang utak, parang gang. Yung mga street gangs na kapag nag-aaway, tapos nagsusuntukan, nagrarayot, ganyan yung ugali ni Sara. Hindi po katulad kay PBBM, na si PBBM po, mga kaibigan, kahit anong ginawa mo sa kanya, diplomatic pa rin. Kahit na binaboy mo na ng gusto, inaapak-apakan mo ang pagkatao, diplomatic pa rin. Yan ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Diplomat.
Di ba? Wala kay Sarah yan. Oh. Meron pa si Sarang, ano to? Ang arte, di ba? Mangga. Ano naman ang ibang pangalan ng mangga? Manggagamit. Hello. DepEd Secretary. May paganyan-ganyan ka. Tapos meron pa siyang, uy, gusto ni ano yan? Dakota. Iba yung pagkakabigkas niya ng Dakota. Tapos may tawa-tawa pa sila na halatang-halata mo na green. Merong green. Dapat Secretary yarn. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang dami niyang pag-uugali. Hindi pang DepEd. Hindi pwedeng DepEd Secretary. Kailangan kasi ang DepEd Secretary ay disente. Kailangan magpakita ka ng decent character. Disente ka kailangan. Hindi yung mukha kang kaladkarin. Diba? Hindi yung mukha kang barumbado na para kang street gang. Hindi ganun. Kailangan disente ka. Diba? At kailangan i-maintain mo yung posture mo na disente. Kailangan hindi ka nang lalait ng kapwa mo. Nilait niya, di ba si F. Elisa Marcos, nilait din niya. Nilait niya. Instead na humingi siya ng sorry, kasi wala na, yun lang, hingi lang siya ng sorry at nasaktan, pero nilait niya. Pagkatapos, siniraan pa niya yung ibang mga departamento. Gumamit pa siya ng mga salita na, dumadami daw ang droga, ganyan-ganyan, pero taliwas sa mga data, mga legit na mga data na pinapalabas ng PNP dahil sa panahon ni PBBM ay bumaba ang crime rate. So, makikita natin na yung hindi lang si FL ang ininsulto niya, ininsulto din niya si PBBM at ininsulto din niya ang iba-ibang mga departamento. At nag-fake news pa siya. Fake news yung sinabi niya, tumataas ang crime rate. Kasi kakalabas lang ng data ang PNP na nagsasabi na bumaba ang crime rate. Pero anong sabi niya? Tumaas daw, di ba? Fake news yun. DepEd Secretary, gumagamit ka ng fake news, mga fake data. Talagang hindi talaga siya pwede sa DepEd. Kasi mga kaibigan, hindi siya magiging mabuting example para sa mga kabataan. Biro mo, maliit na bata, binigyan ng pulburon. Hello? Biruin mo, maliit na bata, binigyan ng pulburon. Guys, nung bata ako, never ko naalala na nagustuhan ko na magbaon ng pulburon. At yung guys, sabi ko nga sa inyo, preschool teacher ako eh. Nursery, kinder, prep. Matagal, 8 years. Wala ako nakikitang mga pupils ko na nagbabao ng pulburon. Hindi ma-appreciate ng bata yan. Pero binigyan niya ng pulburon. Kasi nga, si Sara Duterte, bugok. Tanga. At siya mga kaibigan, ginagamit niya yung ibang tao para makapagparinig. Bata ginamit. DepEd Secretary yan, ha? Hello? At ang pinakaayaw ko kay Sara, mas pinaburan pa niya ang isang rapist. Mas kinampihan pa niya ang isang rapist. Ang isang tao na most wanted ng FBI at ang isang fugitive, mas kinampihan pa niya kaysa sa mga kabataang babae na ginahasa. Maling-mali yun. Unang-una, DepEd Secretary ka. Pangalawa, babae ka. Pangatlo, nanay siya. Supposed to be, ang dapat na una niyang gawin ay ipagtanggol
ang kababaihan ng mga kabataan. Pero anong ginawa niya? Pinagtanggol niya si Kibuloy. Kaya mga kaibigan, wala talaga, ang daming red flag ni Sarah. Ang dami niyang pagkakamali, ang dami niyang kapalpakan. Mga kaibigan, mamaya na lang ulit ha, kasi kanina pa ako tinatawag, kakain na daw, no? So mga kaibigan, maraming po salamat, pati sa mga nag-send po ng gifts, mamaya po ulit. Balik na lang po ulit ako mamaya mga kaibigan, bye-bye, kailangan na daw namin kumain. Bye! Admin Rich po ito, fight fake news, expose the truth, and in order for you to fight fake news, you have to expose the truth. Lagi po nating suportahan ang ating Pangulo Bongbong Marcos. At paki-follow na rin po ako sa aking Facebook account, Admin Rich, at sa aking YouTube account, Admin Rich. Ayaw nga pala, may hiling po ako sa inyo. Kulang, wala po akong basher eh. Maaring po ba yung mga basher ko dito? Pumunta po kayo sa YouTube. Pumunta po kayo sa aking YouTube para naman magkaroon ng basher, no? Kasi wala ako masyadong basher sa aking YouTube. Puro mga pro Marcos, no? So, lahat ng mga basher ko dito, please punta po kayo sa aking YouTube channel at doon niyo po ako i-bash, no? Maraming po salamat, no? Daming basher, mga walang utak. True. Walang utak yan. Yan. Tama po. Bye-bye. Fight fake news. Expose the truth. Bye. I love you, basher.